Dakilang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat po ng nananahan sa buong sanglibutan. Sumaating patuloy ang dakilang kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sa aklat po ng mga awit, ating masusumpungan ang napakadakilang utos na tinupad ng ating mga magulang sa panahong nakalipas. At tayo naman po, bilang mga nalabi, tayo po ay may buong katungkulan na tuparin ang mga bagay na nasusulat upang tayo ay maging kaluguran ng Panginoon sa kanyang banal na luklukan. Sa aklat po ng mga awit, Kabanata 33 at Talata 3, ganito po ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Magsiawit kayo sa kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay. Mga kapatid at mga kaibigan, upang tayo po ay makaawit sa Panginoon ng bagong awit na may katalinuhan, tayo pong lahat ay inuutusan ng Panginoon na umawit sa bayan na hinirang ng Panginoon. Makakaawit lamang po tayo ng may katalinuhan kung ating nalalaman o kung ating natitiyak na ang ating pag-awit ay kinikilala ng ating Panginoon. At upang yan ay kilalanin ng ating Panginoon, tayong lahat ay tumutupad ng dakilang utos na magsiawit tayo ng pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. At bilang pagtugon sa utos ng Panginoon, magalang tayong mawit. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Tayo pong lahat ay mawit, mga kapatid at mga kaibigan. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, and my fortress, my God, in Him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord, glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. To the only God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy.
unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Hallelujah! Purihin ng Panginoon, ang ating Panginoong Diyos na kataas-taasan, at patuloy tayong magbigay ng dakilang pagpapasalamat sa katwiran ng ating Panginoon. Salamat sa iyo, aming Ama. Tayo pong lahat ay magpasalamat, mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muling mong pagkabuhay. Hallelujah! Purihin ng Panginoon at tayo po ay patuloy na dumalangin sa ating Diyos para sa tatlong araw na ito. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy na nagagalak ang aming puso na umawit sa iyo ng dakilang awitin, ng mga awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat narito ang iyong bayan na tumutupad ng iyong dakilang kautusan na kaming lahat ay magsiawit ng matalino at may malaking kaingayan, sapagkat ang aming pag-aawit ay tunay na kinalulugdan mo sa iyong banal na luklukan. Kami lahat ay matalinong umaawit, sapagkat ang aming mga awitin ay pawang hango sa iyong dakilang katwiran. At aming nalalaman na ang lahat ng nagsisiawit sa iyo ng may kagalakan ay iyong bayan na iyong hinirang na tinubos mo sa aming mga pagkakasala. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ito ang mga awitin ng pagtatagumpay na ibinigay mo sa amin, upang ang buong mundo ay makatupad ng dakilang utos na umawit ng may malaking kaingay, sapagkat ang pag-iingay ng mundo sa pag-awit sa iyo ay iniutos mo sa lahat ng tao na sa ibabaw ng lupa. Kung gaya't, Panginoon, sa maiyo ang lahat ng papuri, lahat ng kadakilaan at ang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga nakakapanood, sa lahat ng mga nakakarinig.
Binabati po namin ang lahat ng aming kapwa-tao, mga kaibigan at kapatid sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas ng kapayapaan ay sumaating lahat. Huling habilin na po ang ating mapapakinggan na nakabatay sa gawa ng ating tagapagligtas. Magsuri na po tayo at magsaliksik sa panahon ng kawakasan sapagkat ito po'y huling habilin na ng ating tagapagligtas. Ito po'y kawakasan na. Ito po ang huling hula ng mga banal na propeta sa panahon ng kawakasan. So, month of June, year 2017, meron ho tayong kalayaang ipahayag at ito'y responsibilidad natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ngayon po, saan natin kukunin yung kalayaan at responsibilidad na ipapahayag natin? Di ho ba spiritual na pagpapahayag? Aalamin natin dun sa gawa ng ating tagapagligtas na natupad na ang hula ng mga banal na propeta na ginawa ng ating tagapagligtas yung panukalang spiritual na napapakinggan natin at sinaksihan po ng mga banal na alagad ang mga pangyayaring natala sa banal na kasulatan. Amen. Maliwanag po ba? Amen. So, doon po tayo hugot ng kaalaman at karunungan sa ating tagapamagitan at tagapagligtas na si Jesucristo. So, pagdating sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 34, talatang 16, ano po ang sinasabi doon? Letra por letra, linya por linya. So, alamin natin mabuti upang tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang bilin po dito na hula na matutupad sa panahon ng kawakasan sa mga mananampalataya, sa mga kalalakihan at sa kababaihan, ito po'y bilin. Natutuparin natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ano po ang bilin? Inyong hanapin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Pinahanap po sa aklat ng Panginoon at ipinababasa sa atin. Amen po ba? Amen. Kahit isa sa mga ito'y hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Maliwanag po ba na hindi magkukulang ang tipan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak? Amen. Hindi po mangangailangan ng kasama. So, mananatili po tayo dito sa tipan ng ating tagapagligtas. Natupad po ang hula ng mga banal na propeta. At tinupad po ng ating tagapagligtas yung kasaysayan at panukalang espiritual na napapakinggan natin. Amen po ba? Amen. Sapagkat iniuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Iniuutos po ng bibig ng Panginoon Diyos at tayo ho ay pinipisa ng espiritu ng kanyang buktong na anak. Maliwanag po ba? Amen. So, nahimay natin yung hula ni Propeta Isaias sa panahon ng kawakasan. Pagdating po sa John chapter 5 verse 39, ano po ang nakalagay doon? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Sa ano natin sasaliksikin? Sa banal na kasulatan. Sapagkat iniisip natin lahat na mga nakakapanood at nakakarinig, dito lang po natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan sa aklat ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin? Amen. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ano ho ang habilin sa atin? Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga bagay, iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo sa akin. Baka kamito natin ang buhay na walang hanggan
Sinabi ng ating tagapagligtas na sasaliksikin natin sa banal na kasulatan na nagpapatotoo sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Merong patotoo ang kaligtasan natin lahat na mga nakakarinig na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Sa patotoo ng ating tagapagligtas tayo magkakaroon ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. So, ang mission, ipangaral, Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kaharian ng Diyos at ituro ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan. So, malaya tayong binigyan ng authority sa ilalim ng batas ng ating republika na magpahayag. Ito'y responsibilidad ng sino man. Ngayon, ang kalayaan ng pagpapahayag batay dito sa gawa ng ating tagapagligtas na ang layunin ay pag-ibig. Wala pong komplikado sa sino mang nakakarinig. Amen po ba? Amen. Wala pong diskriminasyon. Wala pong itinatangi. Walang pagtatalo. Sapagkat ang kalayaan ng pagpapahayag, tayo hong lahat na alipin na ng pagsuway buhat kay Adam. Amen po ba? Amen. At sa pamamagitan ng taong si Kristo Jesus, sa pagkabuhay niya mag-uli, ipapahayag po sa inyo ang gawa ng ating tagapagligtas na natupad ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Tinupad ng ating tagapagligtas. Amen. Yun hong ating napapakinggan na nakapaloob tayo sa layunin ng ating tagapagligtas na ipinapangaral na yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa ating tagapagligtas ng buong katapangan. Ang layunin ay puspos ng pag-ibig. Wala na pong itinatangi. So lahat po ng nakakarinig at nakakapanood, unawain po nating mabuti yung ating napapakinggan. Lahat po ng sasaksi at magpapatotoo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nalalaman natin tayo may buhay na walang hanggan. Magpapatotoo po tayo. Doon po sa sinabi doon sa aklat ni Juan, chapter 5, verse 39. Ang buhay hong walang hanggan, makakamit natin, magpapatotoo tayo sa gawa ng ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Amen. Amen. So lahat ng nakakarinig at nakakapanood, tayo ho ang kikilala ng huling habilin. Tayo ang sasampalataya sa habilin ng ating tagapagligtas. So tayo katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At tayo ho ang tinawag na banal na bayan. Tinawag niya sa pangalan niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Di ho ba't nakatutuwa sa isang lalaki at babae na nakakarinig participant na tayo nung kanyang katwiran nagpapatotoo tayo at saksi sa pagkabuhay na mag-uli ng ating tagapagligtas Di ho ba't nakagagalak na makabahagi tayo sa banal na bayan na tinawag sa pangalan niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon? Amen. So, wala ho ang bilin wala tayong pupuntahang mga bagay na nakikita. Dito ang hinahanap ng Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas yung katapatan natin bawat isa. Sinabi niya na wala tayong pupuntahang dako na nakikita. Amen po ba? Pagdating sa aklat ng Gawa, chapter 7, verse 49. Matuwid natin siyang sundin. Matuwid natin kilalanin yung utos. Kilalanin natin yung buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Yung pong buktong na anak ang inirigalo niya sa ating lahat Ayaw niya mapahamak ang mga tao sa muling pagparito ng kanyang buktong na anak. Nakatatakot na po ang panahon ng kawakasan. Suriin na po natin yung ating napapakinggan. Saliksikin na po natin. Samahan nyo kaming magsaliksik. Saan ho kami pupunta? Wala palang nakikitang mga bagay na pupuntahan. Hindi na ho makikita ang kaharian pagdating sa Lucas chapter 17, verse 20, 21 to 22. Ang sabi ho doon, nagtanong yung Pariseo,
hinahanap ng Pariseo sa Panginoong Jesucristo kung kailan itatayo yung kaharian. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi na mapagkikita yung kanyang kaharian, kundi sa bawat lalaki at babae na makakarinig ng kanyang tinig, mananahan na sa puso at isip natin yung katwirang napapakinggan natin. Saksi na po tayo sa pagkabuhay na maguli ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Amen po ba? Mananahan o sa puso natin. Tayo ang vessel ng kanyang katwiran. Nakasulat sa isip natin yung katwiran. Amen po ba? Lumindol man na malakas, magibaman yung mga temporaring nakikita natin. Yung napakinggan natin, kailanman hindi magigiba sa puso natin. Amen po ba? Amen. Naglalakbay tayo rito, maginhawang pasanin at ipamuhay yung katwiran na napapakinggan natin. Betatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. Di ho ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na maging bahagi tayo ng kanyang banal na bayan? Tayo bayan niya, yung mga nakakarinig na lalaki at babae. Yung kikilala at maniniwala sa buktong na anak na isinugo sa atin, na regalo sa atin. Na ang regalo ho dito, may opportunity tayong tutuparin natin yung katwiran ng ating tagapagligtas eh. Yun ang inirigalo sa atin eh. Yung katwiran ay mananahan sa puso't isip natin. Hindi mawawalay sa labi natin yan. Kung siya na pumarito eh, hindi tayo mapapahiya. Di ho ba ang bagong nilalangi sa espiritual na paglalangi? Yung lumang pagkatao natin, yung lumang kinamulatan natin sa mundo'y lumipas na. Tayo'y bawang-bago na. Nabago tayo sa katwiran ng ating tagapagligtas sa pagkabuhay na maguli. Di mo ba't dyan tayo naging bagong nilalang? Na kung ano yung wangis nung sinampalatayanan natin eh, sa muli niyang pagparito eh, yun din ho ang magiging wangis natin in the second coming of Jesus. Amen. So nakagagalak, introduction pa lamang po nung ating pinag-aaralan at pinagninilay-nilayan eh. Meron na tayong katiyakan sa napapakinggan natin. So nakapaloob po tayo sa mission, ano? Hindi tayo umaalis dun sa pangyayaring ginawa ng ating tagapagligtas. Natupad ang hula ng mga banal na propeta. At tayo katuparan, yung mga lalaki at babaeng sasaksit magpapatotoo. Paniniwalaan natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Matuwid, dalisay na pangangaral, dalisay na pagpapahayag, ang layunin ay pag-ibig. Walang diskriminasyon, wala na po siya kitinatangi eh. Walang pagtatalo. Alipin na tayo ng kasalanan, buhat pa lang kay Adan eh. Sa plan of redemption, ito na ho yung napakadakilang tinig na mapapakinggan natin. Alam nyo ba, tinig kung saan manggagaling? Pagdating sa Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Ano ho nakalagay doon? Diyan ho, may katiyakan na tayo eh, oh. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y maglalakas ng tinig. Nakukuha ho natin. Tayong mga nagbabantay, maglalakas ng tinig. Na magkakasamang nagsisiawit. Tingnan nyo ho ito. Yung awitin natin, hango sa kasaysayan ng ating tagapagligtas eh. Hindi ho ito fabricate ng isip ng laman. Galing ho sa tipan, yung inaawit natin. Tipan ng ating tagapagligtas yan. Yung inaawit natin, solemne, himno. Sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Sayon. Di ho ba nakagagalak? Makikita natin ang mukhaan ang Panginoong Jesucristo pagka siya'y bumalik sa Sayon. Maliwanag po ba? So, di tayo bayan, yung mga nakakarinig, nakikilala at maniniwala. Tayo ang itinayo niyang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. In Book of Psalms 102, verse 16. In Book of Psalms chapter 2, verse 6. Sapagkat, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Sa ano inilagay ang patibayan? In Book of Isaiah chapter 28 verse 16. Inilagay yung patibayan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. So tayo yung mga taong pinaggayak ng tabernakulo, nakikilalanin natin yung
kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan ho yung watawat. Yan yung katwiran na gawa ng ating tagapagligtas. So, baliwanag na po ang title ng ating pag-aaralan nung nakalipas, ang banal na bayan na mayroong hiwaga ng Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Kung hindi isinugo ang Panginoong Jesucristo, hindi natin makikilala hiwaga ng Panginoon Diyos. Amen. Isinugoy buktong na anak, ang layunin ay pag-ibig sa lahat ng tao, nationwide, worldwide. Inihayag ng Panginoong Jesucristo ang larawan ng kanyang ama. Ano ho ang larawan ng kanyang ama? Pagdating sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Tingnan nyo, walang anyo ang lupa, wala pang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Di sa pasimula, ang Panginoon Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Nakukuha po ba natin ito? Ang hiwaga. Ito'y inire-remind ko doon sa mga hindi pa nakakapanood at nakakarinig. Ipinakilala ng buktong na anak ang larawan ng kanyang ama. Meron po bang magpapatunay, Pastor, nung sinasabi nyo na yan? Pagdating mo sa John chapter 1 verse 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Amen. Ang buktong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Pinakilala ng anak yung ama. Amen po ba kayo? Amen. Pagdating sa John chapter 5, verse 37, pinakilala nung ama yung kanyang anak. At ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Tingnan nyo, isinugo ng ama yung kanyang anak. Pinatunayan ng ama yung anak na espiritu yung anak niya At yung nagsugoy, espiritu. Kaya po pagdating sa Hebrews, ang sinasabi sa aklat ng Hebrews, I am the same yesterday, today, and forever. Ano ho ba yung the same? Sa Tagalog? Magkatulad. Magkaparis. Di ho ba't magkaparis ang ama at ang anak? Magkatulad na espiritu? Kaya po ang Diyos ng Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon one true God Kaya lahat naman ng nakakarinig at sasaksit magpapatotoo sa Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas gayon din ang magiging larawan ng mga mananampalataya. Lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Kaya po ang layunin ang Diyos ay pag-ibig Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, John 3:16. Ipinagkaloob niya kanyang buktong na anak upang ang sinuman, tingnan nyo, walang itinatangi, ang sinuman sa kanya ay sumampalataya, ay huwag nang mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagkaloob na sa atin yung regalo sa atin Ang tungkulin natin bilang mga nasa laman, kikilalanin natin yung buktong na anak tutuparin natin ang tapat, makikipagtipan tayo doon sa ating tagapagligtas. Maging tapat tayo doon sa ating tagapagligtas. Huwag nating bigyan ng kahalagahan yung mga bagay na nakikita sa nakalipas na araw natin, kundi yung araw ng Sabat. Kilalanin natin yung napapakinggan natin. Maging tapat tayo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo upang tayo bigyan ng kaligtasan bawat isa na ang layunin ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. So, tingnan nyo, pinatutuhanan ng ama yung anak na isinugo sa sanlibutan na espiritu. At ipinakilala naman ng anak na isinugo ng ama yung kanyang ama na nagsugo sa anak. Na yung nagsugo sa anak espiritu. Pinakilala ng anak yung kanyang ama Kaya po pagdating na sa John chapter 12 verse 45, ano po nakalagay doon? Dinaragdagan po tayo ng karunungan at kaalaman upang tayo
maging tapat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. At ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Sino po nagsasalita dito? Di po ba yung ating tagapagligtas? Amen. Ang sabi niya rito, ang nakakita sa akin. Napapakinggan po natin tinig ng Espiritu Santo. Wala po tayong magiging dahilan. Ang nakakita sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo, ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Maliwanag kung naunawaan natin na Espiritu yung kinikilala natin na Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak. Maliwanag po ba? Amen. At hindi lang naman ho yan ang mga pagpapatunay sa banal na kasulatan na ating pinag-aaralan, na dito lang po tayo nananatili sa banal na kasulatan na pinag-aaralan, na tinutupad natin na walang dagdag, walang bawas, nakapaloob tayo sa kasaysayan ng ating tagapagligtas. Amen po ba kayo? Amen. Pagdating sa 1 John chapter 4 verse 14, at nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Di ba ang liwanag na sinasabi sa aklat ni Juan? At nakita natin at sinaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Tingnan nyo ho, naunawaan natin, sinaksihan natin, nagpatotoo tayo sa ating tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba? Sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Maliwanag na po ba sa atin ito na sinaksihan pa ng kanyang ama yung kanyang anak, at ipinakilala naman ng anak yung kanyang ama na Espiritu. Pag ginamit natin yung sa aklat ng Hebrews, I am the same yesterday, today, and forever. Ako ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan-kailan paman. Espiritu ho yung sinasamba natin. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon iisa silang mag-ame. Amen po ba? Amen. Pagdating na dito sa 10:29, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Amen. Yan ho ang utos sa aklat ni Marcos na ang Diyos natin kilalanin natin iisa. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kikilalanin natin ang ating tagapagligtas na Espiritu sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Dinahayag ang hiwaga ng Panginoon Diyos sa mga nakakarinig at sa mga nakakapanood. Amen po ba? Madadama natin ang pag-ibig sa ating lahat. Pagdating ho sa aklat ng Ephesians 2:10, yung banal na bayan na nilikha niya, yung bagong langit at bagong lupa, tinatahanan ng kanyang katwiran saksi sa pagkabuhay na maguli. Nilalang niya tayong kawangis niya. Amen po ba? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Tingnan niyo ito. Napakaliwanag ko. Unawain ho nating mabuti. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Sino ho gumawa sa atin? Yung ating tagapagligtas. Ginawa niya yung panukala na napapakinggan natin, ipinapahayag ang layunin ng pag-ibig, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di hubad doon tayo ginawa ng ating tagapagligtas? Amen. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Tingnan nyo, nilalang tayo kay Kristo Jesus. Kaya nga ho, mga bagong nilalang tayo spiritually Di ho ba? Mga saksi tayo sa gawa ng ating tagapagligtas. Sinaksihan natin yung nangyari na hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan natin gawa ng ating tagapagligtas para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran, upang siya nating ipamuhay. Amen po ba? Amen. Ipamumuhay natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Pagdating na ho dito sa verse 9 ng Ephesians chapter 2 verse 9,
hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Tingnan nyo, hindi sa pamamagitan ng gawa natin upang tayo hindi makapagmapuri Gawa ng tagapagligtas natin itong kinikilala at pinaniniwalaan natin. Lahat ng kikilala at maniniwala, tayo naman yung ginawa ng ating tagapagligtas na kalarawan niya. Kaya kung siya paparito, meron tayong pinangahawakan na katiyakan na sinabi niya na kung ano yung kanyang larawan, yun din ang magiging larawan ng mga kumilala sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Kaya po pagdating na dito sa 17 verse 22 at ang aking kaluwalhatian na sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Tingnan nyo, magiging katulad tayo nung kanyang ama na kung ano yung larawan ng ama, ng anak, espiritu, magiging espiritu rin tayong kalarawan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba kayo? Di ba ba't napakalinaw nung ating napapakinggan, unawain po nating mabuti sapagkat ang nakapaloob dito sa pinag-aaralan natin at pinagbubulay-bulayan natin na panukalang espiritual ng ating tagapagligtas na inihanda sa panahon ng kawakasan, inaalala na natin yung kamatayan niya sa krus. Amen po ba? Amen. Yan ho yung regalong walang hanggan, mananatili magpakailan-kailan pa man yung regalo sa atin bawat isa. Kaya lang ho, magpakalalaki at magpakababae tayo, hindi madali ang kaligtasan, maselan ho. Ang hinahanap sa atin, yung katapatan. Pag may tipanan ng araw ng Sabat, huwag nating sinasadya yung tipanan, magiging tapat tayo sa Panginoon. Amen po ba sa atin? Amen. Ako rin ho'y katulad yung taong naglilingkod at nagsasakripisyo. Eto ho, sa isang kalagayang dukha, walang imposible sa Panginoon Mahayag ho yung kanyang kaluwalhatian sa buong lupa. Kalooban niya ho ito. Pakiramdaman ho natin, napakatuwid, napakadalisay na pagpapahayag. Saksi natin ang Panginoon Diyos. Lahat ng sasaksi sa bugtong na anak, sasaksihan din ng Panginoon Diyos na tayo yung iglesia ng banal na bundok na sayo, na kanyang bayang banal na sariling pag-aari. Lahat ng tinawag at hinirang ng Panginoong Jesucristo, ihahayag natin yung kaluwalhatian ng tumawag sa atin. Ano ho ang larawan ng kaluwalhatian ng tumawag sa atin? Di ho ba't siya espiritu? Di ho ba't ang maghahayag katulad din niyang espiritu na kung siya paparito sa isang kisat mata, mawawala na yung may kabulukan sa pagkataong labas natin, napapalitan na ng walang kabulukan? Di ho ba yan ang hiwagang nais ipaunawa ni Apostol Pablo sa mga banal? Amen. Di ba't maliwanag na nakahayag sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan bilang mga mananampalataya? May kabuluhan yung ating napapakinggan. Nakabubusog yung ating napapakinggan. May katiyakan yung ating napapakinggan. May kasiguraduhan yung ating napapakinggan. Alam nyo, sa katwiran ng ating tagapagligtas, nakapaloob ang lahat ng parte na magkakaroon tayo ng spiritual relation, magkakaroon ng spiritual acceptance, spiritual deliverance, spiritual repentance, spiritual restoration. Na dating gibay, matatayo na tayo. Di ba ba't nakagagalak sa isang mananampalataya na may prinsipyo, may paninindigan, ang offer sa atin na regalo, magaang pasanin ang kanyang pamatok, magaang ipamuhay yung kanyang katwiran. Dati tayong alipin, pinalalaya tayo sa pagkaalipin. Nagising ho tayong lahat sa isang masamang panaginip. Siya lang po ang may kapangyarihang gumising sa atin sa alabok upang mapag-unawa natin yung ating napapakinggan sa panahon ng kawakasan. Ang layunin sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, ang Diyos ay pag-ibig. Wala hong komplikado. Amen po ba? Amen. Hindi sa gawa ng laman tayo dapat matakot sa Panginoon Diyos. Meron nung sumasaklaw sa gawa ng laman. May estado ang bawat bansa.
Matakot po tayo dito sa tinig na napapakinggan natin. Dito po tayo magpasakop. Bilang mga mananampalataya, saksit nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Pag ginamit natin yung mga talata sa banal na kasulatan, nakarelated tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan. Anong bilin? Pagdating sa Lucas chapter 9 verse 35, di ba ang bilin dyan, isinugoy buktong na anak, siya yung kanyang kinalulugdan na anak. Ang bilin ay siya yung ating pakinggan. Ang buhay ho natin ipinahiram lang sa atin dito sa mundo. Walang nakakaalam kung tayo ba sa maghapon nakatayo dito sa mundo. Tanging siya lang ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na magaganap sa panahon ng katapusan at kawakasan. Ilagak na po natin yung ating puso at pag-iisip ng buong lakas, buong kaluluwa at buong puso. Nang merong katapatan, ano po? Amen. Baka sa huli tayo magsisi, wala nang pagsisisi sa huli. Napakinggan na natin yung katotohanan, maging tapat na po tayong lahat, mga kapatid at kaibigan. Wala pong bayad ang regalo ng Panginoon Diyos. Wala pong bayad ang regalo ng Panginoon Diyos. Magsasakripisyo po tayo. Kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, iibigin natin yung buktong na anak, kikilalanin natin yung buktong na anak na isinuko sa sanlibutan. Maging tapat po tayo sa kanyang buktong na anak. Alam nyo ba, pakikinabangan natin, buhay na walang hanggan, magpakailan-kailan pa man. Ang iglesia ho ng banal na bundok na Sion ipinanumpaan ng Panginoon Diyos, magpakailan-kailan pa man Di ho ba't nakagagalak sa isang mga mananampalataya na mga lalaki at babae sa mga nakakarinig? Ang layunin pag-ibig, nakagagalak sa isang mananampalataya na maging bahagi tayo ng kanyang banal na bayan, ng iglesia ng banal na bundok ng Sion. Proud tayo. Merong laman yung ating napapakinggan. Meron tayong iniintay na kung siya pumarito. Meron tayong tinanggap at kinilala at pinaniwala ang salita ng ating tagapagligtas na kung ano ang kanyang larawan, yun din ang magiging larawan ng mga nag-iintay at nagbabantay na kumilala at naniwala. Di ba ba't nakagagalak sa isang mananampalataya? Purong-puro po yung ating napapakinggan. Wala po tayo magiging dahilan. Masama at mabuti, mayaman at mahirap, inibig ho tayong lahat. Alam ho natin ito, nagsakripisyo sa krus. Nagbata ng maraming sakripisyo. Nagpasa ng krus. Tinadyakan, dinuran, minura. Nilagyan ng tinik. Kung yung ama nga sinaksihan yung anak sino tayong nasa laman ngayon ang hindi sasaksi sa ating tagapagligtas na nagbata ng maraming sakripisyo at pagdurusa sa ating lahat ngayon? Kung may konsensya po tayo, maging tapat po tayo. Damahin natin yung hirap niya sa krus. Dinuran, minura, nilait at nilibak at hinamak para kay Nino ho yung tinanggap ng ating tagapagligtas. Di ho ba para sa ating lahat na nangalat sa sanlibutan bilang mga tao? Amen po ba kayo? Amen. Di ho ba yung paghihirap niya sa krus? Inoper niya sa ating lahat ang layunin pag-ibig. Makukonsensya ho ba natin na nadidinig natin yung katotohanan? Hindi pa tayo magiging tapat? Ang lahat ho ng mga bagay ay lumilipas. Ngunit ang kanyang salita, gatuldok man, ay nananatili magpakailan-kailan pa man. Damahin ho nating mabuti, unawain po nating mabuti. Ang salita niya ho ay magpakailan-kailan pa man. Hindi ho ngunit ito'y nangyari na 2,000 taon na ang nakalilipas. Nangyari na. Marami hong mambubuli.
Pero hindi na bago'y mambubuli. Nakatala na ho si Apostol Pablo. Ibinuli na rin sa panahon ni Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. Hayagan ho ang pag-ibig sa ating lahat. Hayagan. Transparent. Para sa atin lahat ho yung sakripisyo on the cross. Ayaw niya tayong mapahamak. Ito na ho yung panahon ng kawakasan na makapanunumbalik na tayo at makapagsisisi tayo. Napapakinggan na natin yung kanyang tinig. Mag-ingat na ho tayo. Marami na hong lumitaw sa panahon ng kawakasan at hindi na rin bago ang nagsilitawan. Maraming gagamit ng kanyang pangalan. Pero alalahanin natin, wala tayong pupuntahan na mga dakong nakikita ng ating mata. Mapapakinggan natin yung tinig niya. Ihihiyaw ng kanyang bantay. Bubuksan ang pintuan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon na ang layunin ay pag-ibig. Amen. Ito na ho yung panahon ng kawakasan. Matuwid na pagpapahayag ang layunin ay pag-ibig. Ito na ho yung panahon na makapagsisisi tayo at makapanunumbalik tayo. Ayaw niyang mapahamak ang sino man sa atin dito sa laman. Malapit na hong pumarito. Marami na hong pangitaing lumilitaw sa panahon ng kawakasan. At napakarami na rin hong lumitaw na kasuklam-suklam at maninira sa panahon ng kawakasan. Magsipag-ingat na po ang lahat ng mga mananampalataya at mga banal na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po ba natin yung kahayagan ng Espiritu Santo? Na kung yung Ama sinaksihan yung anak, sino ho tayo bilang mga lalaki at babae na hindi natin sasaksihan yung buktong na anak na inirigalo sa atin? Kung iniibig natin ang Panginoon Diyos, bigyan natin ang karangalan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak. Kilalanin po natin. Purihin natin, dakilain natin, luwalhatiin natin, pasalamatan natin. Dahil inilayo na tayo sa isang pagkapahamak na magaganap sa panahon ng kawakasan. Amen po ba, people of God? Amen. Hindi naman ho tayo masasaktan doon sa inoffer niyang layunin sa ating lahat eh. Kung mahal ho natin ang Panginoon Diyos, suportahan natin yung ministeryo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Hindi ho ako ang sinusuportahan nyo dito. Ang Panginoon Diyos na kinikilala natin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, i-upload natin, i-share natin sa mga kapwa-tao natin. Huwag tayong manghinayang sa halaga na i-download natin sa gadget natin. Amen po ba? Amen. Ang salita ho'y nagbibigay buhay, nagpapahaba ng buhay. Hanggang sa muli niyang pagparito, aabutan niyang nakatayo yung mga nagpapatotoo at saksi sa kanyang buktong na anak na ating tagapagligtas. Huwag nating panghinayangan yung 50 pesos upang hindi natin ma-share ang kapurihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak. I-share natin yung pag-ibig sa kapwa natin, napaparangalan natin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Sino man ho yung nakakarinig kung iniibig natin ang Panginoon Diyos? Kikilalanin natin yung buktong na anak eh. Sasaksihan natin yung buktong na anak na espiritu. Alam niyo, pagdating sa Book of John, chapter 4, verse 23 up to 24, nakarelated sa mga mananampalataya eh. Hinahanap ng Ama yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Di ho ba't ang katotohanan ay nangyari sa banal na kasaysayan ng banal na kasulatan? Di ho ba't ipinako siya sa krus? Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba't siya lang ang panganay sa mga patay? Ibig sabihin ng mga patay, wala pang relasyon sa Panginoon Diyos. Magkakaroon pa lang tayo ng relasyon doon sa panganay. Kikilalanin natin yung larawan ng panganay na espiritu. Amen po ba? Amen. Bunga tayo ng panganay. Kung ang panganay ay espiritu, ang bunga rin ay magiging espiritu sa muli niyang pagparito. Amen po ba kayo? Amen. Nakagagalak po, mga kapatid at kaibigan. Ang pamagat ng ating pinag-aaralan ang banal na bayan
na mayroong pagkilala sa Espiritu. Tignan nyo, ang kikilalanin natin dito, Espiritu eh. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Di po ba't nangyari itong kinikilala natin nung ipinako siya sa krus? Upang matubos ang kasalanan ng marami, ang kasalanan ng lahat ng tao sa panahon ng kawakasan, kinupkup niya yung kasalanan natin, no? Naghirap siya, nagbata siya ng hirap sa kasalanan nating lahat. Damahin natin yung pag-ibig niya sa atin ngayon. Suklian natin ang pag-ibig, yung napapakinggan natin katotohanan na hinahanap sa atin ng ating Ama, nakikilalanin natin yung buktong na anak. Na ang katotohanan ay natala sa banal na kasulatan. Di ho ba't sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan? Kikilalanin natin siya sa Espiritu? Di ho ba yun ang katotohanan nangyari sa banal na kasulatan? Amen. Saan natin kinukuha yung karunungan? Di ho ba't doon sa tagapagligtas natin kinukuha yung karunungan? Amen. May katwiran tayo mga mananampalataya. Saksi tayong nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. May binhi na nakatatak ng patotoo sa ating puso't isipan. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't ang buhay na walang hanggan ay maging katulad tayo ng ating tagapagligtas na Espiritu? Everlasting life na. Amen. Ang laman ho ay babalik sa alabok. Salamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan na ang layunin ay pag-ibig. No discrimination, no condemnation, walang itinatangi, walang pagtatalo ang sambahayan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen. Nakagagalak po sa panahon ng kawakasan na patuloy tayong dinaragdagan ng kalakasang espiritual, patuloy tayong pinasasagana at pinalalago sa katwiran ng ating tagapagligtas bilang mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Patuloy tayong dinaragdagan ng kaalaman at karunungan na habang naglalakbay at nag-iintay, may katiyakan at may kasiguraduhan bawat isa sa ating nakakarinig ng kanyang tinig bilang mga saksi sa pagkabuhay niya maguli sa makasalanang sanlibutan. Di ba ba't nakagagalak ang offer sa atin, ang regalo sa atin? Opportunity ho natin yan bilang mga tao sa mundo, nakikilalanin natin yung kanyang buktong na anak na isinugo. Nangyari ho yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Nangyari ho ang katotohanan na natala sa banal na kasulatan. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang pangyayaring natala sa banal na kasulatan. 1,000 taon na po ang nakalilipas. Nakagagalak po sa mga lalaki at babae na nakakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Sa hindi natin inaasahan, mamamangha tayo, meron palang nakatala sa banal na kasulatan na inihanda sa langit. Amen po ba? Amen. Meron palang nakatala sa banal na kasulatan na hula ng mga banal na propeta na matutupad sa atin ngayon na mga lalaki at babaeng nakakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas. Nasasaksihan natin yung nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ho pala ang katuparan ng hula ni Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa itaas ng buong tahanan ng bundok ng Zion. Amen. Di ho ba't nakagagalak sa mga nakakarinig na mga mananampalataya, mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, na tayo ang bayang banal na hinirang, pinili, tinawag na sariling bayang pag-aari in 1 Peter chapter 2 verse 9. Di ho ba't nakagagalak sa mga nakakarinig na may kabuluhan yung napapakinggan natin, may lasa? Tayo ho ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Tinawag tayo sa pangalan ng ating tagapagligtas na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Di ho ba tayo katuparan ng hula ni Propeta Isaiah sa panahon ng kawakasan? Amen.
Samahin mo natin kung saan gagamitin ang tipan. Unawain po natin kung saan gagamitin ito na binigyan niya ng authority at kapahamalaan kung saan gagamitin ang tipan. Bilang bantay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, bilang katiwala ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, hayagan po ang pag-ibig ng Panginoon Diyos transparent. Walang itinatangi. Nahayag ang gawa ng kanyang bugtong na anak. Sa mga bakla at tomboy, ito na ho ang pagkakataon. May pag-asa ho tayong lahat. Hindi lamang ang ililigtas yung kaluluwa natin. Mananahan yung katuwiran ng ating tagapagligtas, yung espiritu, mananahan sa puso natin. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ho ba tayo ginawa niyang software? Amen. Maliwanag kayo sa may mga gadget. Di ba yung puso natin ang pinaka-software? Yung isip natin. May espiritu, yung puso natin, saksi sa pagkabuhay na maguli. Di ba ang magdadrive na sa atin, yung Holy Spirit na nananahan, saksi tayo nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas? Amen. Di ba tayo software ng Panginoon? Amen. Kung nasaan yung naglagay ng formula sa puso natin, yung katwiran ng ating tagapagligtas siya yung daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Kilalanin natin yung ating tagapamagitan. Siya maghaharap sa atin, sa harapan ng kanyang Ama. Na kung ano yung larawan ng buktong na anak yun din ang larawan ng banal na iglesia ng bundok ng Sayon. Magiging kalarawan niya, banal, walang dungis, walang kapintasan o kulubot man. Di ho ba yan yung binabanggit sa Ephesians chapter 5 verse 27, nakarelated sa katwiran ng ating tagapagligtas, yung magaganap at matutupad sa panahon ng kawakasan? Yun hong namagitan na maghaharap sa atin sa kanyang Ama, na magiging one spirit lahat ang mga mamamayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. That is the community. Tayo yung community ng ating tagapagligtas. Tayo yung bayan niya na tinatahanan ng kanyang katwiran. Mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang bagong langit at bagong lupa. Tayo ang kumikilos. Tayo yung mga buhay sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo yung title ng ating pinag-aaralan? Amen. Ang banal na bayang mayroong pagkilala sa Espiritu, sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen. Doon lang ho tayo nakabase. Wala hong fabricate na kung saan tayo kumukuha ng ibang libro. So kanina sa Book of Isaiah, nananatili tayo doon sa banal na kasulatan. Wala pong haka-haka. At walang kaipokrituhan kayong madadama. Amen po ba? Amen. Amen. Ang kaligtasan po sa mga bagay na di nakikita. Hindi po doon sa mga bagay na nakikita. Kung nakita na natin, ano pa ang iniintay natin? Nangyari na yan nakita na yan Ang hanapin natin maging bahagi tayo ng tahanan ng Espiritu Santo. May mga tatak tayo ng patotoo ng ating tagapagligtas. That is the dwelling city of God in the name of Jesus in the resurrection. Di ho ba tayo ang vessel? Tayo pinili niya at ninasaan niyang tahanan na dako, magpakailan-kailan pa man. Mananahan yung katwiran ng ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Napapakinggan natin yung tinig niya. Magpapatotoo po tayo. Ang layunin sa lahat ng tao. Pag-ibig. Walang itinatangi. No discrimination. Di ho ba't hayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao? Kaya ho, sino man hindi na makapagmamapuri Kasi yung bugtong na anak na inirigalo sa atin, yun ang isinugo upang tuparin niya yung panukalang espiritual na napapakinggan natin Saan tayo humuhugot ng karunungan, ng kaalaman, ng kayamanang espiritual? Di ho ba't doon sa gawa ng ating tagapagligtas? Dahil tayo gawa niya, tayo sasaksi doon sa gawa ng ating tagapagligtas. Tayo gawa niya Nilikha niya tayong kalarawan niya Amen po ba? Amen. Tignan niyo ang katangian ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon.
Nilikha niya ang kalarawan niya sa espiritual, yung mga lalaki at babae na inihanda niya sa panahon ng kawakasan, na kung siya paparito, ang pangalan na nag-iintay sa muli niyang pagparito ay Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, sapagkat nilikha niya na kalarawan niya yung mga lalaki at babae na sa muli niyang pagparito sa isang kisat mata. Tayo'y mababago, mapapalitan tayo ng walang kabulukan, mawawala yung tabernakulo may kabulukan. Di ba yan yung isa, yan yung ibig isa-isay na hiwaga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 51, 52 to 53? Amen. Di ba yan ang magaganap sa panahon ng kawakasan doon sa mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at silaga? Amen. Na kung siya paparito na may inaasahan tayo na walang takot ang pag-ibig, nilikha niya tayong kawangis niya. Di po ba? Magiging kalarawan niya tayo, magiging katulad niya tayo. Di po ba? Amen. Pwede bang tumbasan ng billions, ng trillions, yung pag-ibig na inihain sa atin, na inirigalo sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus? Ang lahat ng mga bagay sa mundo na nakikita ng ating mga mata ay may katapusan, may hangganan at nasisirat, nabubulok. Ngunit ang katwiran ng ating tagapagligtas ay nananatili magpakailan-kailan paman. Amen po ba kayo, people of Zion? Amen. So napakadakila na mapakinggan at maunawaan natin na ang kikilalanin ho natin ay Espiritu, yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sapagkat lahat ng kumikilala ay magiging katulad din na Espiritu ng ating tagapagligtas in the second coming of Jesus. Amen. At alam natin bilang bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, ang inihanda niya maluwalhating iglesia na walang dungis, walang kapintasan, walang kulubot man. Alam natin na bahagi tayo ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Mga saksi tayong tapat. Naglulumagap tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yan ho ang mga tumanggap ng Espiritu. May mga tatak ng Espiritu ng ating tagapagligtas. May binhi ng patotoo. Saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po sa inyo pagdating sa aklat ng Korinto na ibinabahagi sa ating lahat ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Ang mga banal na apostol po ay naging katiwala ng hiwaga, na ang hiwaga na pinapangaral nila at ipinapahayag sa atin ngayon na mga banal ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Diyos. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak. Di ba yan ang hiwaga na katiwala yung mga banal na apostol? Di ba may inaasahan tayo na habang tayo nandito sa mundo, nag-iintay tayo meron tayong napakinggan na talagang hindi natin nakikita, pinaliwalaan natin. Mapalad ang sino mang lalaki at babaeng nakarinig na paniniwalaan ng tapat yung salita ng tagapagligtas Amen po ba? Amen. Yan ho ang ipinangaral ng mga banal na alagad Sinabi sa kanila yung katuparan ng hula ng mga banal na propete na siya ipapapako on the cross tanda na pagtutubusin ng marami. In the third day, babangon siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba yan ang ipinangaral ng mga banal na alagad sa panahon ng kawakasan? At tayo mga banal ang tutupad ng kanyang katwiran bilang mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba kayo? Amen. Pagdating ho dito sa 7 ng 1 Corinthians chapter 2 verse 7 kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin. Bago pa lang ho, lalaki na sanlibutan, Sinasalita ng mga banal na apostol sa hiwaga ang karunungan ng Panginoon Diyos. Di ho ba't kababalaghan yung karunungan na napapakinggan natin ngayon, na nahayag sa puso't isip natin, na napakinggan natin, kikilalanin natin ang tapat, paniniwalaan natin ang tapat. May katiyakan tayo, may inaasahan na tayo,
May pananampalataya tayo, may pag-ibig na tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Meron tayong napakinggan na hindi natin nakikita eh. Naunawaan natin ngayon sa panahon ng kawakasan. May pag-asa tayong iniintay sa mga bagay na di natin nakikita. Na kung siya paparito eh, meron tayong napakinggan na sinampalatayanan natin. Amen po ba kayo? Amen. O hindi may katiyakan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin na kung ano yung larawan niya, yun ang magiging larawan ng nag-iintay na inihanda niya, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Yan ho ang hiwaga ng karunungan ng Panginoon Diyos sa makatwid bagay si Heso Kristo. Yan ho yung nakalipas na in-upload namin sa YouTube. Ngayon ho, yung banal na bayan na mayroong pagkilala sa Espiritu, sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Di ho ba't nakarelated dun sa lihim na nahayag sa atin? Ngayon naman yung lihim, kinilala natin yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Tinanggap natin, may mga tatak tayo. Pagdating ho dito sa chapter 2, ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan. Sa pagkakaunawa natin, ano ho yung Espiritu ng sanlibutan na nandito sa sanlibutan? Ang Espiritu ng sanlibutan nakapokus sa mga bagay na nakikita. Amen po ba? Yan yung Espiritong buhat pa lang kay Adam Diyan tayo iniaalis ng tagapagligtas natin Kundi ang Espiritong mula sa Diyos upang mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Saan po natin hahanapin upang mapagkilala natin ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan? Saan natin ito hahanapin? Kayo, magsalita kayo. Mga kapatid, saan natin hahanapin? Kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Saan natin hahanapin yung ibinigay sa atin na walang bayad? Di ho ba dun sa buktong na anak na isinupo sa atin na regalo? Di ho ba sa kanya natin hahanapin yung mga bagay na walang bayad? Karunungan ho ito kayamanan ito mula sa langit Dito ho nakapaloob ang kaligtasan nating lahat na walang kapantay. Di ba sa kanya natin hahanapin yung walang bayad? Sa ating tagapagligtas. Katwiran ng ating tagapagligtas ito Pagdating na sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Sige, paano natin iwawangis yung pagtuturong Espiritu sa mga bagay na Espiritu? Hindi sa mga bagay na salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Hindi ho karunungan ng taong pagtuturo ng espiritual. Hindi pagtuturong mga bagay na temporary. Amen po ba? Amen. Kundi ang bilin po sa mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga, matapat po nating unawain. Kundi sa itinuturo ng Espiritu na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Saan ba natin iwawangis yung salita ng banal na kasulatan na ayon sa Espiritu? Na hindi natin nakikita, pinaniniwalaan natin yung spiritual na pagdinilay-nilay at pagbubulay-bulay natin ngayon. Saan natin iwawangis itong salita ng banal na kasulatan, yung katwiran ng ating tagapagligtas? Di ba iwawangis natin doon sa katwiran niya na sinabi niya na babangon siya? Amen. In the third day, babangon siya sa makasalanang sanlibutan. Di ho ba espiritu siya? Kikilalanin natin siya na espiritu siya. Di ho ba doon natin iwawangis yung salitang espiritual sa mga bagay na espiritu? Amen po ba? Sa kanya natin ilalagak ng buong puso at pagtitiwala at paniniwala. Di ho ba siya gumawa ng halimbawa na tutularan natin gaya ng
halimbawa na ginawa ng mga banal na apostol. Tutularan natin yung mga banal na apostol na nagpahayag ng mabuting balita, na saksi sila sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Di ho ba yun ang mga bagay na ibinawangis ayon sa Espiritu? Amen. Ginawa niya halimbawa. Amen po ba? Amen. Pagdating po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 10, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Kung nananahan na sa atin yung katwiran ng ating tagapagligtas, nasaksi na tayo sa pagkabuhay na maguli, patay na yung kasalanan sa ating laman. Ibig sabihin, patay na yung nananahan na mga bagay na nakikita sa sanlibutan. Ngayon, kung hindi pa patay sa atin yan, at yan pa rin ang hinahanap natin sa sanlibutan, eh buhay ang kasalanan sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon, pagkapatay na sa kasalanan, buhay na sa katotohanan. Saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Dadapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Tignan nyo. Unawain nun natin mabuti. Dahil sa katwiran, bilang saksi sa pagkabuhay na maguli. Buhay na sa atin ang Panginoong Jesucristo dahil doon sa katwiran niya. Hindi na tayo nagnanasa ng mga bagay na nakikita dahil yan ay nabubulok, nasisira at naglalaho. Eh, Pastor, paano ho gagawin namin? Eh, kailangan namin ng mabuhay pa rin sa mundo. Eh, huwag natin iibigin. Kung ano yung dumadating sa atin sa buhay, pasalamatan natin sa Panginoon Diyos. Hayaan natin yung kalooban niya ang mangyari sa buhay natin. Amen po ba? Amen. At hindi niya tayo pababayaan. Idaragdag niya sa atin araw-araw yung pangangailangan natin habang naglalakbay tayo dito sa mundo. Amen po ba? Amen. O nangyari kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating nakilala at pinaniwalaan. Yung kalooban niya nangyayari sa buhay natin, hindi yung kalooban natin sa ating sarili. Ngunit kung ang Espiritu diyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, di ba ba't napakalinaw nito? Ngunit kung ang Espiritu diyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, titira pala sa iyo ang katwiran ng Panginoong Jesucristo sa ating puso't isipan. Amen po ba kayo? Amen. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Tingnan nyo, sinapatay ng katwiran ng Panginoong Jesucristo yung kasalanan natin sa laman eh. And then, kung patay na yung kasalanan sa laman, yung pagnanasa sa sanlibutan, iniibig na natin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, saksi sa pagkabuhay niya maguli, tumatahan na yung katwiran ng ating tagapagligtas sa ating puso at isipan. May mga tatak na tayo ng patotoo. Patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan, sa katwiran ng pagkabuhay niyang maguli. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, napakalinaw ho dito pagdating sa Roma chapter 6 verse 20. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Tingnan nyo. Dati tayo naman ang alipin ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Makasanlibutan tayong lahat. Salamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na isinugo sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Binigyan tayo ng regalong walang bayad. Suklian po natin ng katapatan. Ibigin natin yung ating napapakinggan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Maging tapat po tayo. Amen po ba? Amen. Pagdating sa Roma chapter 10 verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Pagdating po sa Revelation chapter 22 verse 7, dito na po ako magwawakas, mga kapatid at kaibigan. At narito ako'y madaling pumaparito,
Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Di ho ba't nakagagalak? Meron tayong napakalinamnam na pagkaing espiritual na nalasahan, may inaasahan, may pag-asa, may pag-ibig, may pagkilala at pananampalataya na sabi ng ating tagapagligtas na siya'y madali ng paparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula na ito. Ang iglesia po ng banal na bundok ng Zion ay may hula ng mga banal na propeta na sa atin ho ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Tayo hong mga iglesia na nangalat, tayo mga mananampalataya. Nakatala sa banal na kasulatan ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na itinayo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. God bless you more, people of Zion. Amen, amen, and amen.